Hello, good day. This is Jay from Custard's Chicken Breeding Farm and long time no see. So, ngayon is gagawa ako ng video about discussing the DeKalb Brown, okay? So, actually ayoko sanang gumawa kaso may mga madami nagtatanong sa akin sa Messenger and also na-realize ko it's fair to explain to people kung ano yung DeKalb Brown, ano yung kahinaan niya, ano yung strengths niya, no? Kasi even sa aking farm, kaya nga medyo matumal ang bentahan ko at times sa iba kong manok kasi ine-explain ko yung strengths and weaknesses ng aking manok. Example, yung mga Brahma projects ko before. So sinasabi ko talaga sa customers na, sir, ma'am, hindi po ito pure na Brahma. So hindi po ito siya nag-breed through. But malaki ang chance na may lalabas na maganda, ganito ganyan sa mga anak. Kasi syempre alam ko man yung genes ng mga manok, no? But of course, mayroon talagang lalabas din ng mga pangit. Ngayon, so ina-explain ko yun. Gaya ng ulikba na pinost ko ngayon. So sinasabi ko na maliit sila for me and hindi ganon kaitim yung kanilang karne. Right? Pero masarap sila. So sinasabi ko yung strengths and weaknesses ng mga manok. And even sa Rhode Island Red, may nagtanong din kayo na kanina sa akin if ano yung Rhode Island Red ko. So sabi ko, production red lang siya and binili ko lang din sa backyard. So basically, hindi siya nag-undergo ng personal selection ko. Right? And sinabi ko din na if kailangan mo ng quality na mga mahogany lines, you can message si AKB Free Range Farm or si Yansky Ververa. So, nagre-refer ako ng ibang farms. Lalo mga nasa Davao, syempre. Davao Frizzle Brahma or dun sa Digos, kay Zach's Backyard. No, depende wherever they are. No? Kita ko mga quality na manok. Nire-refer ko yan. Mga taga Cebu. So, saka sa Luzon. So, nirefer ko yan sa mga reliable na mga people din. No? So, even sa mga pupunta sa farm, sinasabi ko na naghahanap sila ng mga for table egg production. Sinabi ko talaga, no? Lalo na kay Sir Greg before, na nagbabalak ng mag-negosyo ng table egg production and he was looking for Rhode Island Reds. So, sinabi ko sa kanya, sir, malulugi ka po if Rhode Island Red ang gagamitin mo. Dapat, kung gusto mong mag-table egg production, dapat DeKalb Browns ang gamitin mo or yung mga certified F1, no? Tulad ng Dominant CZ o yung H&N. So, yun yung mga layers natin, no? Brown egg layers natin sa Philippines, no? So, yung mga F1 mismo. Okay, so, i-explain ko ano yung strengths and weaknesses ng mga ito, no? At saka yung kanilang F2, okay? Kasi na-notice ko ngayon is ginagawang breeders yung DeKalb Brown, okay? To be fair, ginawa ko rin to before and I learned my lesson as well. So, ano yung mga strengths and weaknesses? I-discuss ko yung kaibahan ng F1 versus F2. Okay, so number 1 is yung price. Okay. So, yung price ng F1, most of the time is murang-mura compared sa F2. Okay? So, before, nabibili ang F1 females, no, sa national, 54 pesos per head. That was around 2018 or 2019. 54 pesos per head. Let's say, nagmahal na siya ngayon. At most siguro na price niyan is 75 pesos. So, ganun lang siya kataas. For H&N and the Dominant CZ, most likely dyan sa 115, 120 pesos per head yung female. Okay? Day-old chick yan, ha? Day-old chick. Hindi ko lang na-verify, pero most likely dyan yan, hindi yan siya tataas ng 150 per head. Females only. Okay? Now, sa day-old ng F1, alam mo na sino yung babae at sino yung lalaki, right? For DeKalb, Dominant CZ, H&N, so sexable. Yung puti ng ganyang scheme is males and yung brown is females, right? Tama yan, right? Okay. Now, syempre, kung ikaw bibili ng table egg production, bakit ka bibili ng males? Diba? So, pwede mong bilhin yung females lang kasi most of the time, ganun talaga yung negosyo, no? Lalo na sa mga malalaking companies tulad ng San Miguel na nag-produce ng DeKalb Brown. So, ginagawa niyan is yung females binibenta and yung males
Hindi ako sure kung anong ginagawa nila. Baka, yung iba kasi kinakal yan, no? Pag day old kinakal, ginagawang feeds, yung mga male na sisiw. O yung iba, ginagawang tokneneng. O yung iba, pinipintahan ng brown, tsaka ibenta ng Rhode Island Reds. Right? Nakita natin last time. So, binibenta ng Rhode Island Reds, no? Or yung mga, basta nakita may mga grabeng mangtunto, what do you call that? No? Mang-isa. Okay? So, ginagawa yun ng iba. So, day old pa lang is alam mo na ang male and female sa F1. Now, if i-breed mo yung dalawang F1, yung puting male saka yung brown na female, tingnan mo yung lumalabas na colors. Merong puti, merong pula, right? Mix-mix ang color. Hindi mo alam kung sino ang male at sino ang female doon. May female na puti, no? May male na puti, may male na pula, may female na pula. Okay? So, explain ko yan mamaya. Ibig sabihin sa day old pa lang, hindi mo alam sino yung male at female. So, ang gagawin mo is, pag bibili ka ng day old, mabibili mo rin pati yung males, right? So, pag binili mo yung males, papakainin mo for ilang months, ibenta mo sa mas murang halaga, kasi syempre, anong gagawin mo dun, right? So, pangkarne, not necessarily maganda siya for karne din, kasi they're layers, no? And nabasa ko before, there is an inversely related yung meat and egg. Okay? So, tingnan mo yung leghorn, masyadong maliit, pero malakas mangitlog. Right? So, ganun yun. Ibig sabihin, day old pa lang, talo ka na sa F2. And mas mahal pa yung F2. Kasi, yung bentahan nga, umabot na ng 100. No? Even ako before, nagbenta na ako ng ganyan. No? So, 100, 120, 150. No? So, to be fair, pinadaanan ko rin yan, and it's okay. It's okay. As long as in-explain natin sa customers natin yung strengths and weaknesses. Kasi, to be fair, may iba talaga ang customer na kahit sabihin mong F2, bibili ako niyan. Okay lang sa akin, sir. Bilhin ko yan. So, ako, as a seller, okay. That's good for me. Right? So, go tayo dyan. Pag hindi nakikinig yung mga customers natin, that's very good. So, yun. So, if they want to buy, we sell them at a better price. No? Bigyan mo ng 120 per head. Babae mo yan o lalaki. Okay? So, yun. The demand is high. Right? So, ganun. But, again, F1 versus F2, kung ang aim mo is table egg production, day old pa lang, lugi na sa price. Kasi, mabibili mo yung males na wala ka namang gagawin sa males. Okay? Number 2 is vigor. Or yung kumbaga kasiglahan or kalakas nila against resistensya. Meron tayong tinatawag na hybrid vigor sa F1. Kasi, hindi magkapamilya yung babae at saka yung lalaki. Yung lalaki, nag-undergo yan ng ilang years of development. Sa ibang side yan siya. Yung lalaki, yung babae, ganun din. So, hindi talaga sila inbred. Okay? Iba-iba silang strain. Iba-ibang line. So, kapag biniread mo yan sila, ang dalawa, yung parent stocks ng certain company na yan, Dominant CZ man yan, H&N, or DeKalb, okay? Yung lalabas na CCO is merong vigor, meaning mukhang masigla. Masigla sila, no? Masigla, malakas ang resistensya. So, hindi sila sakitin din. Okay? So, merong hybrid vigor na tinatawag. Okay? So, in terms of size, egg production, mas better din sila. Okay? Now, yung F2, yung produkto ng dalawang F1, so, in a way, meron ka ng inbreeding depression dyan. Kaya nakita mo, meron ka ng male na red, may female ka na puti. Kasi, iba-iba na yung genes niya. So, pwede nakikita yung dalawang genes na hindi dapat. No? So, yun, meron kang inbreeding depression. May nabasa pa nga ako ng mga commercial products na naglalagay ng lethal genes sa kanilang mga manok. So, ano itong mga lethal genes? Ito yung kumbaga, pag nag-meet yung mga lethal genes, may possibility na mamamatay yung sisiw sa itlog pa lang. Or, paglabas nila, madali silang sakitin sila, something like that. No? So, it's a way to ensure
yung sustainability of the company, no? Even ako, kung ako gagawa ng breed, di ba? Gagawin ko rin yan if marunong ako. Kasi, syempre, they spent years, no? At least 20 years in developing those breeds. And basically, they need to survive, right? So, imagine mo, pinaghirapan mo yan for 20 years, tapos kukunin lang ng someone, ganun-ganun lang, di ba? So, may ginagawa silang mga paraan para ma-ensure yung mga ganong bagay. Okay? So, ganon. That's yung mga lethal genes. Okay? So, madami pa. So, again, hybrid vigor versus inbreeding depression. So, medyo mas mahina yung tawag nito, yung F2. Number 3 is performance. When it comes to performance, yung performance ng F1 is predictable. Kaya nga alam mo yung matatansya mo magkano yung may income mo, gaano kadami kainin nila, ano yung color ng mga anak. Very predictable. Wala kang nakikitang female na puti. Very rare siguro, very rare. Wala kang nakikitang male na red. Or meron man, again, very, very, very rare. Okay? So, yun. Very predictable ang performance. Pag sinabi niyang around 320 eggs per year, 320 talaga ibibigay niya sa'yo. Or 319, 318, probably 310, 330. So, mag-vary siya. But then, malapit sa dun. Yung curve niya, yung distribution curve, kung familiar kayo sa math, is andun sila nakasenter. Okay? Ibig sabihin, predictable ang performance ng mga F1. Tingnan niyo yung yung sinasabi ng mga sites nila. Yung dominant CZ, nakita mo diyan ilan yung hen, ilan yung eggs na produce nila per year, ilang years sila bago mag-decline ng kanilang egg production. Kaya usually after around 72 weeks to 90 weeks, tawag ito, pinapalitan na sila, no? So, kasi predictable yung kanilang performance. Now, if dun ka sa dun ka sa F2, hindi mo alam, hindi mo predict ang performance. Una, pag day old pa lang, may puti. May puti na babae. May pulang lalaki. Dun pa lang unpredictable na. Right? So, ganun din sa egg production. Hindi mo alam kung dun ba sila nag-meet yung mga genes na dun nag-meet sa 340 eggs per year. Or baka dun sila nag-meet sa 280 or 270. So, in a way, sayang yung number of eggs na mapuproduce mo na. No? I-compare mo sila. Or baka, with tawag ito, effect of inbreeding depression, baka andun ka pa sa 116, 180 or something like that. No? Kasi yung mga genes yun na ginagamit, yung mga companies. Okay? Companies. Okay? So, yun. Okay? So, again, unpredictable ang performance ng F2, very predictable ang performance ng F1. Okay? So, ano pang sulat ko dito? Why? Yeah. So, ganun. Ilan lang yun sa mga bagay na pinagkaiba ng F1 tsaka F2. Okay? So, if table egg production ang inyong aim, always go for the F1. Now, magtanong naman ang iba, sir, or doc, yung iba nagdo-doc. Actually, ako matawagin doc mo. Sir lang. Okay. So, sir, nakita ko kasi yung sinasabi ng post na ang ginagamit ng dominant CZ ay Rhode Island white females, tapos binibreed sa Rhode Island red males. So, pwede ba akong gumawa ng F1 na tapos tawagin ko ring D102 ang anak ng aking Rhode Island red na rooster at saka binili ko sa kabilang farm na Rhode Island white? Definitely hindi, no? Definitely hindi. Kasi iba yung selection process mo sa selection process nung companies, no? May mga linyada yan sila na tinitingnan. No? Dapat itong manok na to, well, through the years, mga 20 years of development, basically, alam na nila yung genes na kanilang mga manok, right? So, kapag bumili ka ng Rhode Island white sa kabilang farm and Rhode Island red sa kabilang farm, iba ang selection process ng mga backyard
Even malaking company pa yan, pero hindi sa kanila. Iba yung kanilang selection process. Okay? So, hindi mo ma-predict yung performance. Okay? Example, nakabili ako before ng production type na manok. No? Pag sinabi production type siya, dapat magaling mangitlog. Again, ilang beses ko sinabi. Pagdating sa farm, imagine ang nakita ko, yung tawag ito, yung labasan ng itlog. Dapat at 3 to 4 yan, 3 to 4 na ganito. Kung ganito kalawak, no? Pag hawak ko sa likod, ganito lang yung tawag ito, yung labasan ng yung capacity ng sa itlog, no? Mayroon pa isa na parang 1 1/2 lang. Like, my goodness, anong seleksyon ng mga taong to? Ang papangit, like, diba? So, hindi po yan ganun. Kapag nagbili kayo ng Rhode Island White sa kabilang farm and Rhode Island Red sa kabilang farm or whatever you did, hindi po yan makakapagpalabas ng B102 or ng DeKalb Brown or ng H&N. No? So, only certified breeds, no? Or yung mga certified talaga ng mga linyada, lang ang makakaproduce ng certified F1 na manok. Okay? So, but again, the good thing is, they can always be bred. Okay? Meaning, if gusto nyo silang i-breed yung mga F1, gusto nyo ma-eksperimento, gusto nyo whatever there, so, pwede nyo yung gawin. Okay? As long as alam nyo yung mga risks, probably, and alam nyo yung mga strengths, and alam nyo yung mga consequences na pinagagawa ninyo. Okay? So, ganun. Again, that's the F1 and F2. Ay, idadagdag ko pa pala. So, kung bibili kayo ng F1, from gagawin yung breeders, tapos binili nyo ng 1,000 and above, most likely, hindi talaga kayo, tapos, una, ang product nyo is, basically, again, sinabi ko na yung mga consequences ng F2. Pangalawa, if table egg production lang, binili mo siya ng 1.5, magkano ang presyo ng itlog? Bibili ka ng organic egg, let's say 8 pesos. 8 pesos. 8 pesos times, let's say 300 eggs a year ang kanyang napuproduce. So, 8 times 300, that's 2,400. 2,400 ang income mo per manok per year. But, meron ka pang capital dyan. Let's say, yung capital mo is 5 pesos. So, 3 lang yung net mo. So, 3 times 300, 900 ang income mo per manok per year. Right? So, 900 ang income mo. Binili mo yung manok mo for 1,000 or 1,500. Mas naigit mo, bumili ka na lang itlog sa tindahan. Diba? Just saying. So, again, I don't think may mga nanonood pa ganito ng 18 minutes na yung video, but I don't care. So, if you learned something, that's good. If you didn't, not my loss. So again, this is Jade from Boston Chicken Breeding Farm. I don't think marami akong magiging kaibigan dito because of this video, but again, I'm just honest. Even yung aking mga manok, pinatatawanan ko, yung ulikba ko dyan, maliit. Hindi pasado sa aking standards. So, yun. Even yung mga bramok, tingnan mo yung itsura ng iba dyan. Sarap nakatain. But yung Aprilia natives ko, that's a different story. Okay. So, again, this is Jade from Boston Chicken Breeding Farm. And by the way, yeah, na-change ko na yung name ko at last. Good day.